Oh. Kuya Ben. Kuya Ben, pamangkin. Atas na ha. Kung ganito, okay na sa'yo to. Ganito katas dito. Dapat Pwede na to. Yung Montero ko dapat ganito na lang natin dito. Ganito gawin natin. Diba? So parang, kung sa'yo parang mababa pa rin, ano? Sakto ba? Sakto lang. Sakto lang. Ko na eh. Kasi ito lang ako. Kasi yung Montero, dito ko lang yun eh. Lagpas-lagpas ko ulo. Oh, Kuya Ben, ang may-ari nito nasa USA. Oh, nasa USA. Pasakayan lang kita para siyempre pagmamalaki ngayon ng taga USA na Hinebra player ang sumakay. Hinebra pa ba yung kulay? No? Hinebra pa kulay. Naku po. Tignan ko kasi, tignan ko paano sumakay si Kuya Ben. Dali. Paano ka sumakay? Ganito. Paano? Diba? Ano, pwede? Kaso ano ka no? Ha? Manual? Manual. Hindi marunong sa manual eh. Hindi ka marunong? Oo. Nakita niyo mga kapatid kung paano siya sumakay sa hindi na ba na-atras to? Hindi nakatas agad na yan. Hindi na no? Ayun o. Ganito rin sa akin. Sa Montero mo ganito rin. Ay hindi. Mas maano naman sa Montero. Mas malayo. Mas malayo. Pero pag pinagawa mo ata to. Ayun oh. Ayun. Tingnan mo dito. Tingnan mo. Okay. Diba? Tingnan mo doon ka oh. Ha? Ano dapat no? Pwede na. Pwede na. Bakit sabi nila ang taas daw nito? Hindi naman mataas. Daming binabash ako. Mataas na to. Sabi sinisira ko raw yung sasakyan. Kasi daw tinataas ko daw. Parang sayo naman. Saktong-sakto lang. Sakto lang. Balik ko na baka yung may-ari mo. Yan yung may-ari mo nito. Yan si Kuya Ben Adamos ng Hinebra. Baka sabihin. Ang sumakay sa inyong crosswind na 4x4 lang to. Pero tignan nyo naman. Baka sabihin ginulo ko yung upuan niya. Yung size Oh. pala, ganun lang pala. Yan. Kuya Ben, papik dito, video. Oh. Sama mo plate number, sama mo. Para makita nung Taga-ibang bansa daw yung may-ari pala Ayan, eh. taga ibang bansa. Yung burum-burum. Ayan. Okay mga kapatid, Kuya Ben Adamos maglalaro na to sa Hinebra. Saan kayo nag-practice nakaraan? Sa upper deck. May Valle Verde. Hindi yung sa abroad, di ba nag-abroad? Sa Macau, nag-Macau. Macau. Nag-tune up kami sa Taipei. Nagtutune up din ba mga player? Akala ko ako lang nagtutune up. Siyempre para mahasa lalo. At saka magkasama-sama kami, di ba? Ayun. Kasi Bagong team, dito lang nakatira si Kuya Ben. Nasira yung starter niya. Ayaw mag-start yun, nag-commute Ayaw ako. mag-start. Nag-commute ka ilang araw? 2. 2 araw. Pinapuntahan ko na kanina. Tapos na. Okay na. Okay na. Goods na lahat. Goods na. Mga kapatid, may papakita ko sa inyo galing pa sa malayo. Dinala dito yung sasakyan. Naku, wasak. Wasak yung kanyang crosswind. Nandiyan, yung kanina, nakita mo kami. Ayan, papakita ko po sa inyo. At meron akong bisita. Makikita niyo po kung sino yung bisita ko. Dito yung Revo, na body lift na po ito, 4 inch. Ayan o. Ngayon, ito yung gulong niya na ilalagay namin. Ayan, si Pyong. The Bicolano. Dikit mo ng todo. So, ang concern kasi nung may-ari nito, kapag ka bumabaha doon sa kanila, sa Laguna, hindi nila mailabas itong sasakyan. Nabulok na nga halos ang body nito eh. Kasi nga po, kapag ka inilulusong nila sa baha, mga kapatid, tignan nyo Ayan. So, ito ang epekto kapag ka yung sasakyan mo, nilulusong mo sa baha. Ayan kitang-kita Nakakapanghinayang. Kaya po, itong mga ginagawa ni Autorans, yung iba kasi, alam nila, hindi nila maikakabit itong ganitong klaseng gulong. Kasi nga, may sasayaran. So ako, ito po, papakita ko na sa inyo kung ano ang solution ko dito. Dito po kasi siya sasayad eh. RJ, pakita mo to. Pyong, diyan ka lang Ito, dito po siya sasayad, itong mounting ng body sa chassis. So ngayon ako, ang ginagawa ko po, inililipat ko to, itinataas ko na to ng todo dito. Itong dalawa lang naman na yan, yung kabilaan. So itong mounting ng chassis na yan, para sa body, inaalis ko na yan dyan, itinataas ko ng todo dito yan. Kaya itong lip block na to, mawawala na to. Talagang ito po, ididikit ko na dito yan sa body, pero nakataas doon. Yan. Kaya po, kapag umikot ngayon yung gulong na yan, lumiko-liko yan, hindi na po tatama dito. Ganun lang po kasimple yung gagawin nating trabaho dito. So, kahit magpalit ka ngayon ng malaking gulong, wala siyang tatamaan. Hindi ko kailangan pihitin yung torsion bar. Yan, pakita mo ulit. Okay. So, ganyan na po ang magiging forma niyan. Siyempre, aangat pa naman to ng konti Dahil gigitnaan yan ng gulong na yon. So, ito, aangat pa yan hanggang dito. Ito. Yan. Angat pa yan.
Kaya pasok na po ito, panlaban nila sa baha. Dito naman, sukat mo dito. Ayan. So dito naman, pasok pa rin yung kanyang outer diameter. Ayan po, oh. So siyempre, magbe-bend pa naman kami ng molye at ito aangat pa hanggang dito. Yan. Yan. So itong rebo na to, magagamit na nila kapag bumaha. Kasi almost 6 inches po ang magiging lip nito, yung ground clearance ng body. Ganun po ang kataas ang magiging ground clearance ito. Tingnan mo, Pyong, oh. Oh, dahil sa nagbabaha, Pyong, tingnan mo. Oh. Dahil sa nilulusong nila sa baha, anong magagawa mo ngayon dyan? Kakalasin na lang po. Ha? Kakalasin, iba-body repair. Pag nilagay na natin itong malalaking gulong, hindi na aabutin ng tubig yan. Oh, yung mga batid. So, good decision po para doon sa may-ari. Hindi naman masisira ang ride nito, wala tayong gagalawin sa suspension. Ang gagalawin natin yung body. Kung paano makakaiwas tumama ngayon, yung mga gulong na yan. Yun po ang gagawin natin. Hinahanap nyo to. Dumating yung asawa niya 1 buwan, di pumasok. Tapos parang nawili na yata hindi papasok. Pero hindi po. Ang dami niya na pong ino-overhaul na. Ilan yung makina mo doon? 2. 2. Tapos bibigay ko pa sa iyo to. Tapos meron pa naputulan ng timing chain. Tapos yung injection pump po, ang dami. Kasi nung nagbaha, ang dami talagang umakyat na trabaho dito. Yung umaandar pa, yung hindi umaandar, nandun sa baba. Ando na. Oo. So itong mga umaandar pa, Nakarating pa rito. nakarating pa. Pero ito, nagulat ako, nakarating pa to. Ito, Pakita mo. hindi umakyat ng langis sa ano. Oo. Sa sigunyal, sa cylinder head lang. Sa Doon sa cylinder head. piston, tsaka sa sigunyal, umikot naman ang langis. Ano nangyari doon? O yung well niya, yung kanyang oil gallery Oo. na Paakyat doon sa nagpaakyat cylinder dito head. sa cylinder head, barado. Barado. Kasi pinaandar natin to by start. Oo, wala. Wala man lang. Ayan. Oh, Oh, ang tuli, no? oh. Buti pa yung crudo, lumalabas eh. Diesel Kunin mo yun, no? dito. Diesel. Dapat lalabas. Oh. Walang lumalabas dito. Wala. Dito lang ang barado niyang paakyat kasi kung barado lahat o Ay, katok na yan. kung pump ang sira, pati connecting rod madadama. Oo, dami na yan. Katok na yan. Umakyat na langis dito Dito sa... ba yun? Dito yun? Ito ang kanyang Oo. din niya. Ito, sa langis to. Dapat pag nirevolusyon mo ng tuloy-tuloy yan, aakyat ang Aakyat. langis. O, ipakita ko sa'yo ito. Tingnan mo to. Yung tuyo, oh. O di maganda, walang tulo. Wala, hindi man lang lumabas. Wala. O, ipapakita ko sa'yo yung rocker arm. Oh. Sa tingin mo, ano kayang dahilan? Bakit ganyan yan? Yun nga, hindi yata marunong mag-change oil. Oh. Bakit na nagbara yung kasi Tingnan mo yung rocker arm, oh. tuyo, ano? Oh. Ayaw, Tsaka wala. Ano talaga, oh. ayaw nang Ayun na mag-play. umikot, oh. Palit na to. Buo assembly, ano? Oo, kasi may mga gatla na yung shafting. Oh, Oh, ayan, kalog na, ayan, kalog na. oh. Oh. Kung hindi bumabamba langis, dapat pati si Gunyal mahawa. Mahawa. Oo, Oo. kung walang bomba. Kung O, walang ipakita mo bomba. yung bomba. Ayan yung bomba, oh. Oo, ayos naman to. Oo. Hindi, ito, doon sa isa yan. Doon sa itim yan, yun. Oo. So, ngayon, Dito lalabas siya, tapos Oo. iikot siya kung saan siya magpupunta. Yung papunta dito sa taas, oh, barado. barado. Oo. Isa lang ba yun? Isa lang ba to? Isa lang yan. Oh, yun, ang matindi. Isa lang Ito. yan. Ito, Iikot isa lang na yan. to. Oo, iikot na sa cylinder head yan. Para umakyat. Oo. Oh. Yung oil gallery mo ang barado eh. Oh. Pag hindi makahinga, maghahanap ng mapupuntahan yung langis. Tingnan mo ginawa, oh. Yan, oh. Tutulo. Ano ito? Ito, yun dito sa breather. Ay, inalis yung breather. Oh, binarahan, oh. Oo. May ano ba yan? Tingnan mo Pag ginawa. binarahan yung breather niya. Hindi, maghahanap ng malalabasan yan. Sa Oh. dipstick or Mm. dito sa cover. Oh. May pagka-blow by siya. Kaya siguro malakas ang Oh. ano dyan ng langis. Oh. May leeg na to eh. Pero ito, cheap na overhaul na raw to. Ay, laki ng leeg eh. Hindi nga mukhang hindi naman pinalitan eh. Oo, laki ng malalim. Overhaul na to. Overall yan, hindi naman makukuha yung oil gallery nito kung hindi mo bombahin ng Hindi mo overhaul talaga yan. ililinisin, ano? Hindi. So, kailangan Mano-manong linis, hindi pwede yung tusok. Oo. O ano yung mga reasons ba't nagkaganyan? Una,
Ano? Hindi siya nag-change oil. Hindi nag-change oil. Ay, madumi. Madumi. May kinalaman din ba dyan yung hindi ka na nga nag-change oil, ang kapal pa ng langis mo. Ang Hindi kapal, matataas ang viscosity. Di ba? Makapal pa yung langis, hindi Oo. pa nag-change oil. Lumapot na ng lumapot. Lumapot ng lumapot. Kasama na yung dumi. Pero may carbon. langis eh. Tingnan mo nga kung malapot. May langis eh. Hindi. Ha? Yung Tingnan mo andi yung langis dito, niya, hindi oh. naman nakarating. Oo. O, malapot. Lapot? O, Oo. hindi nga tumutulo. Ala, oh. Ayaw, walang tulo. Alang tulo, oh. Tuyot Yan, na oh. tuyot. Eh, ribaba na nga yun nasa ibabaw, eh, oh. Oo, puro Ha? nagkiskisa na bakal. Kasag, oo. Oh, basag na yun. Nakita, basag, oh. Oh. Saan dito yon Chip? Sige, pakita natin. Oh, alin dito? Alin dyan? Alin dyan? Ha? Alin dyan yung dapat napapasukan ng langis? Alin ba ang harap? Eh, ito. Wala. Ito yung tuyo, oh. Tignan mo, silipin mo. Walang malaman na dumadaan ng langis. Saka ito, barado na po. Mga kapatid, Baba mo may, na yan. may tatanong pa kasi ako sa iyo, eh. Eh, ito kasi bihira ako talaga mahuli. Sobrang busy, eh. Anong... Meron kasi akong problema sa mga mekaniko, eh. Bakit? Meron kasing mekaniko na mapagsabihan mo lang ng konti. Tatampo. Hindi nga nagtampo, eh. Ano? May pinadala sa akin na kanina umaga, Oo. ito si paring Rex Solitario, eh, napansin ko lang naman yung vlog ni paring Menard. Aba, pinadala na akong daming tilapia. Ay, Nakaambo ka ba? Ha? Hindi ba yan naluluto? Oh, mula diyan sa Batangas, diyan sa Santo Tomas, Batangas, MGC, Menard Kasabal. Malaki ba? Marami? Marami, sir. Oh, ang daming tilapia. Aba, ba't may mga ganong klaseng mekaniko? Ha? Ha? nasiyahan na. Yan. O yan, MGC, Menard Kasabal, yan po sa Santo Tomas, Batangas. Nako, napakagaling din pong mekaniko yan. Eh, siyempre, palaki ng Isuzu yan eh. Oo. Oh, palaki ng Isuzu. Talagang sa Isuzu na yan na nagkagulang, nagkaedad. Hindi na, bata pa yan eh. Kaya tayo pumunta rito. Oh, si Menard. Oh, paring Menard, maraming salamat sa padala mong tilapia. At sabi ko nga sa mga customers namin dito, kapag kayo ay nandiyan sa Santo Tomas, Batangas, siya na ang una niyong tatanungin dyan. Oo. Kasi tulad nito, Basta nasa south, ano? nasa south, tulad nito, kung galing pa to ng Batangas, eh baka diyan pa lang sa Esle, kumatok na to. Oo, hindi na ito makaabot dito. Di ba? Eh, ang laki ng problema. Ang sasakyan, pag may narinig na kayong hindi okay sa pandinig nyo pa lang, huwag nyo nang pilitin. Ito, chip, Oo. putol, ang timing chain. Oh, Timing belt. timing chain. Timing chain. Oo, timing chain, putol. Maingay na, sabi nung may-ari, eh, hindi pa niya pinapalitan. Pero may nagsabi na sa kanya na palitan na yung timing may chain. nagsabi na. Eh, sa tingin mo ba may mababaluktot na barbula dito? Meron, siyempre. Di ba? O, pero matindi. Dahil sa nagtipid ka, hindi mo pinakinggan yung sinasabi ng mga magagaling na mekaniko. Trust, mga ganong klaseng mekaniko na sinabing may maingay na sa sasakyan mo, wag mo nang gamitin. Yun ang talagang okay. Hindi sa dahil gusto niyang kumita siya. O, tignan mo Pwede to. mo nang pagawa sa iba. Oo, pwede mong pagawa sa iba. Kaya po yun, mga kapatid, kapag diyan po sa Santo Tomas, Batangas, diyan sa South, nasa Tagaytay ka, nandiyan ka sa Quezon, hanapin nyo po, Menard Kasabal, nandiyan po sa Santo Tomas, Batangas, MGC, Repair Shop. O, ayan, Automotive Repair Shop. Nandiyan po. Paring Menard, maraming salamat sa pinadala mong mga tilapia at kay Paring Rex. Salamat sa pagpunta mo dito. Nag-abala pa kayong dalawa. O ito, pulang-pula, pati yung gumagawa. Yung mekaniko, pulang-pula rin yung damit. Ano ba yung nilalagay mo, Kuya Ronron? Shackle po, sir. Shackle, ilang inches yan? Bale, 3 na po, sir. 3 inches, no? O, naglagay kami ng comfort shackle na 3 inches para po dito sa sportibo na ito. Mga kapatid, itong sportibo na ito, ang gulong na nilagay namin ay 31. Tapos yung kanyang mags ay by 10. Kaya tingnan nyo, lapad oh. O yung iba, hindi kayang ilagay yan, gawa nga nung maraming sasayad. Pero dito, wala pong sayad yan dahil unang-una, nagbend na kami ng molye, tapos naglagay pa kami ng shackle. So dito naman, inayos na rin po namin yan, kahit ito iliko-liko mo, wala na pong sayad yan. Dati yung iba, maglalagay ng kung ano-anong mga ball joint spacer, itotodo nilang pihitin yung torsion bar. Hindi po kailangan yun. Kung meron man sinasayaran yung gulong, edi yung sinasayaran ng ating ayusin. Dapat hindi siya sumaya doon. So kailangan ng latero, kailangan ng pintor. Ganun lang po kasimple. Tulad nung Revo doon, bulok ang flooring. Kasi kahit na hanggang tuhod ang baha doon sa kanila, sa Laguna, isinasabak nila dahil hindi sila makalabas ng bahay.
Doon lang, simpleng ulan lang, nagbabaha doon sa lugar nila, kaya iyon ay inilip. Ganon din naman to. Yun nga lang, inilip natin to, pero nagmukha namang off-road yung dating niya. Oh, formang off-road lang po ha, pang off-road. O, ayan. So, ganun po yung itsura. Kaya tawag natin dito, ano yun, RJ? 4x4. Pero tignan nyo naman, ang ganda. O, hindi ka manghihinayang doon sa inilabas mong pera. Kapag ginagamit mo yan, kahit hindi sa off-road, dito sa mga kalye natin, paandarin mo yan sa EDSA, paandarin mo sa lugar nyo, tulad nito, ang Tarlac. Pero nasa US po yung may-ari. Okay, so ito na, i-release na po namin ito pagkatapos pong mailagay yung comfort shackle. Lilinisin lang and then uuwi na po ito sa probinsya. Isuzu D-Max, manual transmission. Ang reklamo ng may-ari, matigas ang clutch. Wala po talagang D-Max na malambot ang clutch. Lahat po ng D-Max na nagpagawa sa amin, yan ang reklamo, matigas ang clutch. Ginagawa namin to ng paraan para lumambot ang clutch doon sa kanyang pedal. Ina-adjust ko po yung kinakabitan ng push rod. Masyado pong maigsi yung yung clutch pedal. Ayan, pakita mo RJ. Napakataas. Pansinin niyo po, ang taas oh. Kaya kung ikaw ay driver ng mga ganitong sasakyan, sasakay ako RJ, pakita ko lang ha. Ang taas ng pedal, mangangawit ka talaga kapag ka po ang paa mo ay maigsi. Kung babae ka, mangangawit ka, ayan oh. Yung iba kasi talaga inaantabay yung paang ganyan eh. So ayan na. Kaya po ito medyo matigas ang clutch dahil maigsi yung pedal. Kaya lang, hindi ko pwedeng baguhin yung design nito. Nahahabaan ko yan. So ang gagawin ko na lang, yung push rod doon sa ibabaw ng pedal, yun ang i-adjust ko ng mounting. Yung 1 cm, malaking bagay na po yun, lalambot na po ang inyong clutch. Kapag ka naiangat mo ng konti yung mounting ng push rod ng iyong clutch master, yung primary master mo. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyo, paring Menard Kasabal ng MGC. Diyan po sa Santo Tomas, Batangas. Ang sarap ng mga pinadala mong tilapia. Happy 140,000 subscribers na po sa lahat po ng mga tumatangkilik po sa aming Autorans YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.